Isinama ako ng family ng GF ko sa isang resto nung birthday ng kuya niya. Nung bayaran na, sabi nila, hindi ako mayaman. Hindi ako lumaki na may silver spoon sa bibig. Hindi rin ako yung tipo ng lalaking sanay sa mamahaling restaurant, imported na alak o credit card na walang limit. Pero kung mayaman man ako sa isang bagay, yun ay sa pagmamahal. Yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, handa kang magbigay. Hindi lang oras, hindi lang effort, kundi pati kung anong meron ka. Even if minsan, kulang na para sa sarili mo. Ganito nagsimula ang lahat. Magdadalawang buwan pa lang kami noon ng girlfriend ko. Bago pa lang, sariwa pa. Yung tipong kilig pa sa simpleng kumain ka na ba? At ingat kapag uwi. Hindi pa man kami nagtatagal, ramdam ko na agad na seryoso ako sa kanya. Siya yung tipo ng babae na kapag ngumiti, parang nawawala yung pagod mo. Kapag kausap mo, parang gusto mo siyang alagaan, pasayahin, iparamdam na espesyal siya. Second monthsary namin noon. Nag-date kami sa isang restaurant na para sa akin medyo mabigat sa bulsa. Hindi ko na babanggitin ang pangalan, pero alam niyo yung mga restaurant na pagtingin mo pa lang sa menu, mapapaisip ka na agad kung ilang araw kang mag-overtime para mabawi yung gastos. Habang nag-order kami, nakangiti siya tapos bigla niyang sinabi, "You know the drill." Napangiti rin ako. Kasi alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. Ako ang magbabayad. Hindi naman niya sinabi ng direkta. Hindi naman siya nag-demand. Pero naging parang inside joke na namin yun. Kapag sinabi niyang, "You know the drill," automatic na ako na yung titingin sa bill, ako na yung maglalabas ng wallet. Sa una, okay lang. Masarap sa pakiramdam na napapasaya mo yung taong mahal mo. Masarap sa ego na kaya mong ilibre ang girlfriend mo. Kahit minsan, ramdam mo na medyo masakit sa bulsa. Pero dahil mahal mo, titiisin mo. Habang tumatagal, naging normal na yun sa amin. Every date, every kain sa labas, kahit simpleng kape. Kapag sinabi niya yung magic words, alam ko na. Hindi na ako nagreklamo. Hindi na ako nag-iisip. Basta, magbabayad ako. Isang araw, in-invite niya ako sa group chat ng family nila. Sabi niya, "Love, part ka na ng family namin." Siyempre, kinilig ako. Sino ba naman ang hindi? Para sa akin, malaking bagay yun. Ibig sabihin, tinatanggap niya ako. Pinapakilala niya ako sa mundo niya. Nandun yung mama niya, papa niya, mga kapatid niya, pati mga pinsan. Sa isip ko, wow, seryoso talaga siya sa akin. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. May isang araw na nagtanong yung kuya ng girlfriend ko sa group chat. Birthday daw niya at gusto daw niyang mag-celebrate kasama ang buong pamilya. Tinanong niya kung saan daw may magandang kainan. Bigla akong natag. "Bro, ikaw pala. Mukhang marami na kayong napuntahan ng kapatid ko ah. May masasuggest ka bang place?" Napakamot ako sa ulo. Hindi ako expert pero dahil nga lagi kaming lumalabas ng girlfriend ko, may konti na rin akong alam. Gusto ko ring magpabida konti. Ayokong magmukhang walang alam. Kaya nagsuggest ako ng isang restaurant na, oo, medyo mahal, pero maganda, masarap ang pagkain, at perfect para sa celebration. Tapos tinanong niya pa, "Anong oras kaya maganda?" E di ako na naman, si Pabibo. Suggest ko, dinner, mga bandang 6 p.m. para sakto, hindi pa masyadong late. Dagdag ko pa, pwede ako magpa-reserve para sure na may table tayo. Sa isip ko, tumutulong lang ako.
Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang maging helpful, maging maayos yung birthday celebration niya. Ako yung nagpa-reserve. Ako yung nag-follow up sa restaurant. Ako yung nag-asikaso ng details. Dumating yung araw ng birthday. Maaga akong umalis sa bahay. Commute lang ako. Jeep, lakad, pawis. Pagdating ko sa venue, basang-basa na ng pawis yung likod ng polo ko. Habang hinihintay ko sila, dumating sila, isa-isa, nakakotse. Maayos ang bihis, parang galing photoshoot. Wala naman akong sinabi, hindi ako naiinggit. Sabi ko nga, hindi ako mayaman. Sanay na ako. Masaya yung dinner, tawanan, kwentuhan, picture-picture. May mga pagkain na hindi ko pa natitikman sa buong buhay ko. May mga salitang Ingles na hindi ko masyadong gets, pero tumatawa na lang ako para hindi halata. Habang kumakain kami, ramdam ko na parang outsider pa rin ako. Kasama pero hindi talaga kabilang. Pero okay lang, tiniis ko. Birthday naman yun, ayokong maging KJ. Hanggang dumating yung pinakaayokong parte ng lahat. Yung bill. Lumapit yung waiter. Inabot sa akin yung bill. Sa akin. Akala ko nagkamali lang. Kinuha ko yung bill tapos inabot ko sa kuya ng girlfriend ko. Sabay sabi ng mahinahon, "Kuya, ito na po yung bill." Ngumiti siya. Tapos sinabi niya yung salitang hinding-hindi ko makakalimutan. "Bro, you know the drill." Parang may tumigil sa mundo ko. Parang may sumabog sa dibdib ko. Paano niya nalaman yun? Napatingin ako sa girlfriend ko. Hindi siya makatingin sa akin. Doon ko na-realize, kinukwento pala niya sa family niya na ako laging nagbabayad kapag sinasabi niya yung words na yun. Akala ko, joke lang namin yun. Akala ko, sa amin lang yun. Pero ginawa pala niyang kwento sa pamilya niya. Hanggang sa isipin nila na normal lang na ako ang gumastos. Kahit birthday ng kuya niya, kahit buong pamilya na ang kasama. Gusto kong magsalita, gusto kong tumanggi, gusto kong sabihin na wala akong ganong pera. Pero lahat sila nakatingin sa akin. Yung tingin na parang inaasahan, parang obligasyon ko na. May nagsabi pa, ikaw naman nagsuggest ng place eh. Tsaka ikaw nagsabi ng oras, parang ikaw na rin nag-invite sa amin. Doon ko naintindihan lahat. Plano pala yun. Kunwari, tatanungin ako. Kunwari, makikinig sa suggestion ko. Tapos kapag ako na yung nagsuggest, lalabas na ako ang nag-imbita para ako rin ang magbayad. Hindi na ako nakapagsalita. Nilunok ko na lang lahat ng pride ko. Tumayo ako, nagpaalam saglit at lumabas. Tinawagan ko ang office mate ko. Nangutang ako. Hindi ko na inisip kung paano ko babayaran. Ang nasa isip ko lang, ayokong mapahiya. Ayokong magmukhang walang kwenta. Ayokong mapahiya sa harap ng pamilya ng girlfriend ko. 15,000. Para sa iba, maliit na yon. Para sa akin, kalahati na ng sweldo ko yon. Pagbalik ko sa loob, binayaran ko yung bill. Wala ni isang nagsabi ng salamat. Wala ni isang nagtanong kung okay lang ba ako. Pag uwi ko, mag-isa akong umiyak. Doon ko naisip, minahal ba talaga ako ng girlfriend ko? O minahal lang niya yung kaya kong ibigay? Masakit pala maging mahirap sa pamilyang akala ka. Masakit pala kapag ang tingin nila sa'yo, walking wallet lang. Mas masakit pala kapag ang pagmamahal mo, sinamantala. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung bigat ng gabing yun.
Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tanong na hanggang ngayon wala pa ring sagot. Ako ba ay minahal o ginamit lang?